ang tunay na mangangaral, yung nagtuturo ng kautusan. O, nagtuturo ng kautusan. Once na mayroong mangangaral na sinabi, tayo maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, wala na yung utos-utos, ay hindi po pwede. Bakit? Bakit nagkaroon ng kasalanan ang tao? Dahil sa paglabag sa utos. Kung wala na ang utos, ang ibig sabihin, dahil walang utos, wala na magkakasala. Kasi ang kasalanan ay ang paglabag sa utos. Ito. Christian. Yung pala ma'am, yung utos na sinasabi niya, isinulat yun noong naglalakbay yung Israel papunta sa lupang pangako kasama ni Moses. Dahil yan, utos-utos sa salita, pinasulat na ng Panginoon kay Moses sa bato. Iyon ang Ten Commandments. Siguro you have stumbled doon sa Ten Commandments na sa Exodus. Sa 4. Napanood po yung Ten Commandments eh. Yung 4, yung dito sa baba. Opo, 3 hours yan. Ay, sige naman, dapat ang 8 hours. Yung original. Opo. Matagal po ang ano. Sige. Yun ang gusto ko pong pinapanood eh. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay Sa salansang kasalanan. sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, once na binabag mo ang utos, ibig sabihin nagkakasala ka. Kung walain ang utos, pag sinabi ng ibang mga ngaral na walang utos, ang ibig sabihin, hindi na magkakasala ang tao. Kaya tinatawag na may mga makasalanan dahil mayroong nilabag na utos. At dahil lahat ng tao ay nakalabag ng utos, kaya sabi, ang lahat ng tao ay nagkasala. Huwag pong tagapagligtas. May tanong ko lang po. Kasi minsan may nagsabi sa akin na yung iglesia, Kristo. nasabi sa akin eh, sila lang daw po ang maliligtas at kami dahil katoliko. Hindi kami maliligtas. Wala. Ito. Yung kanila, yung tinatawag na paghahambog naman yun, pagmamataas, magmamabang. Kasi sa Biblia, inufir ang kaligtasan sa lahat ng tao. Yes. Kaya ito. Hindi yung sinabi may pinipili na sikta. Walang religion. Ito. Sa versikulo 3. Sige. Ito, sa 16. Kapitulo 3, 16. Pwede ko ma'am. Sige. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. So, ang sabi, binigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Bakit ibinigay? Dahil mahal niya ang mga residente sa daigdig na ito ng mga makasalanan. So, dahil makasalanan nga, gusto na maligtas tayo. Ipinadala ng Diyos na Ama. Dahil, kahit anong gagawin natin sa ating sarili, hindi talaga tayo maliligtas. Sino man sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun, halimbawa, hindi naman sinabi dito na upang ang sino mang mag-iglesia ni Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi po yun. Oh. Dahil po ang sabi niya kasi ang ibig sabihin daw po ng iglesia simbahan ng Panginoon. simbahan. Ni Kristo. Actually, ang iglesia sa English ay church. Church. Hindi naman yung Building. Hindi building. Opo, sabi po nila sa akin kasi siyempre minsan nakikinig po ibang sekta. So, meron naman kami rin Church. Meron kami church. Gayon. So, sa ating pag-aaral, atin na siya ang unang palatandaan ng tunay na kasi sa Biblia, dalawang uri ang relihiyon. Tama at mali. Ang tama, si Kristo Jesus ang nagtayo. Ang nagtayo ng iglesia, si Kristo Jesus. Pag sinabing iglesia, church. Hindi yung pangalan ng religion. Basta sa Biblia, pag sinabing iglesia, nananahulugan, grupo ng mga mananampalataya. Pero,
sabi dito, ang sinabing iglesia, ulitin ko, hindi siya relihiyon. Ito ay binubuo ng mga Group. mananampalataya kay Kristo Jesus na sumusunod sa utos. Sumusunod sa utos. Kaya kahit anong ipangalan ng, gaano kaganda ang pangalan ng church na itinayo, kasi kahit ngayon mayroon pang pumupunta sa Security and Exchange Commission nagparehistro ng relihiyon kasi gusto magbigos gamit ang Panginoon. Sabi nga nun, ang religion sa Pilipinas, more than 3,000 ang nakaregister sa Security and Exchange Commission. Sa SEC. Pero, dito sa Biblia, ang tunay na nagtayo ay hindi pumunta sa SEC, si Kristo Jesus mismo. Sabi ni Kristo Jesus, sabihin ko ikaw si Pedro, sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang bato na tinutukoy niya, yung sarili ni Jesus, sarili niya, kasi si Jesus ay itinuturing na bato, siya ang bato. Sabi doon, sila ay nagsisiinom sa isang bato na sumunod sa kanila sa ilang at ang bato ngayon ay si Kristo. So ang tinutukoy ni Kristo Jesus na bato ay siya. Sabihin ko naman ikaw ay Pedro, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. So sa Biblia, isa lang ang tunay na relihiyon. Ang opposite ng itong kay Kristo Jesus itinayo, yung mga tinayo ng tao. Hindi si Kristo ang nagtayo. So sa Biblia, mayroon tinatawag na mga hintil. Iba naman ang kanilang paniniwala kasi sila ay sumasamba sa mga rebulto. Pero kay Kristo Jesus naman, pinagbabawal ang pagsamba sa mga rebulto. Okay. Ngayon, itong si Jesus, patuloy natin itong si Jesus na utos na ipangaral ang Ebanghelyo, dapat natin malalaman na ang hindi talaga tatanggap ng Ebanghelyo, hindi mag-aral ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo sa English is gospel. Sa ibang translation naman is magandang balita. Good Sa news. Tagalog. Good news ya. Ano ba ang good news? Ang good news is dahil si Jesus ay pumunta dito sa daigdig dahil ipinadala ng Ama para tubusin tayo. Ang ating mga kasalanan, babayaran ni Jesus ng kanyang dugo doon sa Kalbaryo sa cross. Yan. Tapos, sabi dito sa Roma 1, versikulo 16, dito sa 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Evangelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grieg. Dito sa English, basahin mo sa English. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Okay. So, mahalaga talaga ang Ebanghelyo na ipangaral bago ang katapusan kasi gusto ni Kristo Jesus na malalaman ng mga tao ang katotohanan. Dahil kung babalik siya na hindi pa na ipangaral ang Ebanghelyo, kung walang mangangaral din, ay hindi magkaroon ng chance na maligtas ang tao na hindi nakarinig. Bakit? Hindi nga nila malalaman ang mga requirement ng kaligtasan Ito, 24 verse 14. Ito. At ipangangaral ang Evanghelyong ito na kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Okay. So, bago darating ang wakas, kailangan maipangaral. Bakit? Ayaw ni Kristo Jesus na babalik dito para parusahan ang nananahan dito sa daigdig. Kasi kung babalik siya na hindi pa naipangaral, wala talagang maligtas. Kasi hindi man nila, ulitin ko, hindi nila alam ang requirements kung ano ang gagawin. Okay. So sabi ni Jesus, ipangaral muna. Mayroong isang lugar sa
doon sa Middle East, ang pangalan ay Nineveh during Old Testament. Ngayon itong Nineveh, sobrang sama ng mga tao doon. Nagpasya ang Diyos na kanyang wakasan na. Pero bago niya wakasan, ipinadala niya ang isang propeta na nagngangalang Jonas. Si Jonah. Oh. Ang mission ni Jonah na ipaalam sa taga Nineveh na sila ay Magsisi. na sila ay naka-schedule na burahin na sila sa planeta. Ngayon, ayaw naman itong si Jonas pumunta dahil nga gusto niya na parusahan na ng Diyos kasi masasama ang mga tao doon eh. So, sa halip na pupunta siya sa north, sumakay siya ng barko papunta ng south. Kasi ang nilibig dito sa north. Ngayon, sabi niya, sumakay siya sa barko. Dahil ayaw niya sumunod, ang Diyos ay nagbangon ng bagyo. Di, ang barko talagang hinampas ng malalakas na alon. Tinawag ngayon ng kapitan sa mga tripulante, magtawag na kayo sa inyong mga Diyos kasi nandito tayo sa delikadong pagkakataon. Itong si Jonas, doon lang siya sa sa cabin, doon siya sa ilalim, natutulog siya, wala siyang pakialam. Ngayon, nung nakita na nandoon siya, taga saan ka ba? Ano bang nationality mo? Bakit? Bali wala lang sa iyo ang nangyari sa atin. Pero bago yon, nag-order na ang kapitan na magbawa sila ng kargamento para nga hindi sila lulubog. Nung nagbawa sa kargamento, lalong gumaan ang barko, lalong tinangay ng hangin. So nagpasya sila na konsultahin si Jonas kung saan siya nanggaling. Sabi ni Jonas, ako ay isang Hebreo, ako ay natatakot sa Diyos na gumawa ng langit at ng tuyong lupa. Sabi ganon. Para titigil ang alon, ihagis nyo na lang ako. Kasi ako ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyos, kaya siya nagbangon itong bagyo. Kasi inutusan ako papunta ng Nineveh, ayaw ko pumunta. Naawa naman sila kasi tao yun eh. Hindi siya itinapon. Pero bandang huli, nagpasya sila na itapon. Kasi si Jonas naman ang nag-volunteer na itatapon siya. Alam mo, pagkahagis sa kanya sa dagat, agad-agad, nawala na ang hangin, nawala ang alon. Si Jonas lumubog sa ilalim. Ngayon, nagpadala ang Diyos ng nagpadala ang Diyos ng malaking isda. Nilunok siya, hindi minuya. Buhay siya sa loob ng tiyan ng isda. Alam mo kung saan siya dinala? Doon sa Nineveh. Pagdating sa Nineveh, iniluwa siya ng isda. Gusto ng Diyos na pangaralan talaga ang Nineveh. Bakit? Ayaw ng Diyos na parusahan hanggat hindi sila nakakaalam. Sa mga tuwid, bibigyan pa ng chance ang taong makasalanan na magbago. Kailangan makakaalam mo na ng katotohanan. Sa atin din ngayon, ayaw ng Diyos na bumalik dito kasi sa pagbalik ng Diyos, wakasan na ang buhay ng mga makasalanan dito. Actually, may ipabasa ako sa iyo na ang daigdig ay mapuno ng bangkay sa pagbalik ng Diyos. Mga bangkay ito ng mga makasalanan, hindi maliligtas. Ngayon, ang Diyos ay ayaw bumalik hanggat hindi pa maipangaral. Bakit? Nakikita ng Diyos na marami ang mga tao na mga maka-Diyos naman, pero hindi lang nila alam ang katotohanan. Okay. Ito ang gagawin ng Diyos sa huling araw.